Kita natin, grabe yung, kita nyo yung mga ano, even yung ceiling, may mga paintings na yan, original talaga yan, tapos ni-restore lang ulit. Talagang nakaplano na siya. Tapos ito yung mga maleta nila nung araw, ano? Ay, kasi dati, syempre, komunales, maraming may-ari, no? Ngayon, siya na lang. Opo, para pag may nasisira yung bahay. So ulitin ko lang, ano, ito yung simbahan ng Sariaya, Quezon, mga ka-Isyubero. Ayan. So ngayon naman ay diretso tayo sa isang lumang bahay dito sa Sariaya. Isa sa mga sikat na lumang bahay na talagang dinadayo ng maraming tao. So ito yung Don Catalino Rodriguez Ancestral House. Katawid tayo. Gilas Sariaya. Bahay pamahalaan ng Sariaya. O, di ba? Luma din yung kanilang municipal hall dito, ano. Ayan. Nako, kanina pag-alis ko, maaraw. Pero ngayon, dumilim na. Okay, so tuluyan nang umambon, ano. Ayan. So may mga na-feature na tayo dito na mga lumang bahay. Ayan. Makikita nyo mula rito, may mga mansion na yun. So dito muna tayo sa Don Catalino Mansion. Okay, so eto na yung Don Catalino Rodriguez. Atawid tayo. Grabe, umulan na. Umambo na ng tuluyan. So ito yung pupuntahan natin, mga ka-Isyubero. Okay, so ulitin ko lang, ano, Don Catalino Rodriguez Ancestral House. Tapos itong mga katabing bahay ay mga Rodriguez din ang may-ari nito. Pero itong mga to hindi ito open sa public. Dito tayo sa may harapan. Okay, so Catalino Rodriguez House. So dineklara siya as a heritage house by the National Historical Institute noong May 14, 2008. Tao. Doon sa kabila. Doon daw tayo sa kabila, mga ka-Isyubero. So, eto,
naipakita ko lang sa inyo itong bahay na ito. Pero hindi natin ito napasok the last time. So ngayon, papasok tayo sa loob kasi na-contact natin yung namamahala dito. Ayan. Hello po. Kayo po si... Okay. Yan, ito po yung ancestral house ni Don Catalino Rodriguez. Ang tawag po noon ay Bahay na Bato. Bahay na Bato. So ang structure po ng bahay, ma'am, is lahat po ba ito ay original, ano? Opo. Galing naman nito. Ito mga original talaga ito mga to. Opo. Oo nga. Yung may mga paintings po. Yan pa rin yun talaga, no? Opo, ito po yung Istorya ng bahay. Ayan. So ulitin lang natin, ano, Don Catalino Rodriguez. At saka ang kanyang asawa ay si Luisita Rodriguez. Ayan. So itinayo 1922. So si Don Catalino, dati ano po ba siya before? Mayor po ng Sariaya. Mayor ng Sariaya. Presidente po ang tawag noon, 1908 to 1909. 1908 hanggang 1909. Opo. Ito po yung pinaka-main door nila. Ay, ito, oo nga. Ito yung pinaka-entrance, ano? Opo. Dito po yan. Oo nga, no? Kaso lang po, may nakaharang po kaya hindi ko mabuksan. Oo. Yan po ay gagawin po kasi nila to ng, hotel. Ay, ito? Opo. Pero soon pa, hindi pa natin alam kailan. Yan pa po yung mga gagamitin na CR. Ah, okay. So gagawin parang bed and breakfast. Ganon, ano? Opo. Oh, wow. Maganda. Grabe yung... Kita nyo yung mga even yung ceiling may mga Ayan po ay gawa ng mga kapampangan. gawa ng mga kapampangan. Opo. Ba talaga ang Batanggenyo. Ayan. Batanggenyo at Kapampangan pong gumawa ng bahay. Pati itong mga mga Opo. painting na yan. Ito po ay ni-restore noong 2000, 2001, gano'n. May 2003. 2001 to 2003 ni-restore. Ano po, gawa po may pumunta po ditong anak po ni Ayala Sobel. Oo. Tapos kinuha po, sabi niya po ay kumuha ng magaling na painting. Oo. Yung magagaya yung Yung original. Opo, yung walang babaguhin kundi. Oo. So ibig sabihin yung mga paintings na yan, Para original talaga yan. Tapos ni-restore lang ulit. Opo. So kung ano yung mga nakikita natin na painting na yan pa rin yun. Opo. Mahilig po kasi sila daw pumunta sa ibang bansa sa Europe. Makikita po nila sa mga wall na may... mga wall, no? Opo, may Si Don Catalino at saka yung kanyang asawang Luisita, no? Opo, mahilig po sila. So, Oo. sabi po nung mga kamag-anak, yung mga apo na unang apo, bumibili daw po yung lolo nila ng sama din po yung mga anak. Oo. Pag pumupunta po dito yung mga anak ni Don Catalino, yung kinukwento nila po na bumibili po ng kahoy sa ibang bansa yung kanilang lolo. Hindi talagang dinadala rito, no? Opo. Pinapadaan daw po sa dagat. Oo, sa dagat, Para, oo nga. ayun po. Oo. So, anong unahin man natin, ma'am? Dito sa baba or sa Opo, taas mo? dito Dito muna po. tayo sa baba, no? Opo, dito po sa baba. Grabe itong engranding stairs, oh. Oo nga, alam mo, perfect ito sa bed and breakfast. Opo, mahilig po kasi yung asawa ni Ma'am Rebecca pumupunta po siya sa mga lumang bahay sa mga ibang bansa. Talaga? Opo, sa Russia, sa mga Oo. nakikita po niya kung yung mga lumang bahay na anong ginagawa. So gusto niya pong gayahin. Gayahin. Opo. Nagkakaroon po siya ng idea. So, ito po ay sample nung gagawing CR para magiging bawat room po ay May sa hotel CR. po. Opo. Okay, lalagyan nyo ng CR. Kasi naman, nung araw kasi naman ate, di ba, wala naman, kapag mayaman ka, may CR ka. Di ba? Pero kung wala, nasa, ang tawag doon, palikuran na tinatawag, Oho. Siyempre, Ito mayaman. po ay, may bata pa nga sir dito po sa kabila. Oo. Ito po ay sample lang. Yun nga po, ikakabit yun. Bumili pa sa ibang bansa ng Yung mga nandun sa baba ng stairs. Opo, para ready to na po yun. Talagang nakaplano na siya. Opo, hindi pa lang po ngayon na Nasisimulan. Opo, kasi po inuuna po yun sa San Juan. Oo. May property din po sila sa San Juan. Ano tayo, luma ding bahay?
Meron po. Talaga? Opo. Wow, sana mapuntahan din natin, ano? Opo. Diyan lang po yung sa may yung nasirang tulay. Oo. Meron Sige. po doon na... So eto, ilang room po meron dito sa baba, madam? Bali po, 4 po ang room Laki. sa baba. Tapos po, yan. Wow, grabe. Ito po yung mga kasuotan nila noong unang panahon. Noong unang panahon. Opo, ito po ay 1950s, ayun naman po ay 1960s. Ito 1950s na mga kasuotan. Ito 50s po. ito 19 ano to? 1950s, ito po 60s. 1950, ito 60s. 60s, tapos 50s. Sorry. Nalito na no? Tapos ito yung mga maleta nila nung araw, ano? Opo, pag nagta-travel sila kung saan-saan. Oo. Ang ganda, ang tibay pa ng structure ng bahay, ano, madam, ano? Opo. Kaya lang po talagang sa sobrang kalumaan na, palibasa po 100 taon na. Oo. Medyo may may nasisira na, oo naman. Katulad syempre. po ng, siyempre may pinasok po dito ng mga hindi talagang hindi dito ang gamit. Oo. Meron pong nakakapasok na bukbok, ganun. Oo. Yung pong nakasira sa iba. Oo. Pero po may maintenance po ito sa anay po. Oo, yun ang importante yun. Opo. Ang problema naman po yung sa anay, napaanay nga po, nag-ano naman po siya, na bukbok naman po. Nagbukbok naman. Mas nakakapasok din po yung mga ibon. Oo. Hindi po na, kaya, yun. Ano po, madam? Nayanig po pag may mga malalaking truck. Truck? Talaga? Mga ganun siya? Na po siya, nauga. Sa sobrang, palibasa malapit din naman sa kalsada. Oo. Mga pintuan talaga nung araw, matataas, no? Kala mo yung mga tao, higante. Pero ganyan lang talaga yung design kasi para yung airflow, no? Nakakapasok. Opo. Tsaka matataas yung ceiling nila. Oo, yes. May design pa yung yung ceiling nila para pag umakyat ka sa taas, yung makikita mo sa sahig ang design. So ito yung pang ilan na to? Pang-4 na bedroom na to. Opo, pang-4 ito yung na. pangatlo. So, nung nakapag-asawa po ang mga apo, ang anak ni Don Catalino Rodriguez, bali po si Vicente Rodriguez po ay anak ni Don Catalino na bunso. So, Vicente Rodriguez. Opo, si Rebecca Rodriguez po ay anak ni Vicente Rodriguez. Nakapangasawa po yung apo ni Don Catalino na si Rebecca Rodriguez kay Ricardo Veloso. So, nag-anniversary po sila noon, 25th anniversary. Tinanong niya po ni Mr. Veloso kung anong gustong regalo sa 25th anniversary nila. Ang sabi po ni Ma'am Rebecca, bilhin mo yung property namin para ako na lang ang nag-iisang may-ari. So, ay kasi dati, syempre komunales, maraming may-ari, no? Opo. Ngayon siya na lang. Opo, para pag may nasisira yung bahay, siya lang magpapayag. Makakapag-decide, no? Opo. Tama yun, no? Kapag kasi marami kayong magkakapatid na may-ari, kamag-anak, side ng tatay, side ng nanay, or kung apo ka, syempre maraming apo yan no? So marami kayong may-ari, no? Kaya minsan, kapag meron kang gustong baguhin sa bahay, siyempre kailangan mong sabihan yung mga kaanak mo, kapatid, no? Minsan nga nag-aaway-aaway pa yan sila dahil sa pamana Nagtuturoan po kung sino magpapagawa. Tapos, pero pag maganda na, nag-aagawan na. Oo, yes. Yan po. Or kapag naipamana na, yung mga gamit, pinagbibenta na, kaya naubos na ng tuluyan ba gamit. Kaya po yun, nag-ano na sila na, sige, tayo na lang ang magme-maintenance. Galing naman ni Ma'am Rebecca. Sana ma-meet ko si Ma'am Rebecca. Opo. Mabait po. Mukhang mabait si Ma'am Rebecca, ano? Opo, mabait po yun sa nasa Makati po sila, sa Forbes po sila. Sa Forbes sila, okay. So eto yung CR nila ito doon, dito sa baba. Opo, bawat room po ay may sink, yung lababo po. Ito yung CR nung araw sa mga nagtatanong. Ano daw ba ang itsura ng CR noon? Ayun. Ba't daw hindi ko pinapakita? So ngayon ipinakita ni Madam sa atin, yung bathtub. Eto lang po ba ang CR dito, ma'am, sa bahay? Sa taas po. Meron din sa taas. Okay.
So kapag may CR ka nung araw sa loob ng bahay mo, mayaman ka talaga. Kung meron ka pang dalawa, mayaman ka na talaga, no? Madam? Ito po yung ano lang nila to, storage lang nila to noon. Etong area na to, no? Opo, tambakan lang daw to ng mga palay, Oo. kopra. Kopra, oo nga, no? Pero po nung nakapag-asawa na yung mga Rodriguez, hinati po yung bahay. Dito po ay Rodriguez ang tumira sa baba. Sila Vicente Rodriguez po. Sa taas naman po ang Gala Rodriguez. Ah, napuntahan ko yon yung Gala Dito po Rodriguez. sa kabila. Oo. Opo. Sila... So magkakamag-anak yan, ano? Opo. Basta, Pinsan niya lahat po ng mga yun. Rodriguez dito sa Quezon, no? Opo. Yan lang pong alam kong pinsan ni ma'am si Gala Rodriguez. Si Gala Rodriguez. Sa may Shalom po. Yung may restaurant. Yan. Pinsang buo, ano? Opo. Ito po ay mapapansin nyo, yan, may mga hook yung ano. Nilalagyan po kasi yan ng red carpet.